Habang inaantay ang order ko, naisipan ko magtanong. Excuse me? Tawag ko sa matangkad at maputing babaeng nag-aayos ng kasunod na table. Bago lang ba ang cafeteria na ito? Masarap ang pagkain niyo. Na-enjoy ko last time. Lumingon ito sa akin. Ay, matagal na rin po. Mga 5 years na mula nang maitayo itong condominium. Sagot ng babae. Diana ang pangalang nakasulat sa nameplate nito. Bago lang ho kayo rito, sir? Oo, kakalipat ko lang ngayong araw. Tipid na tugon ko. Kaya po pala hindi kayo pamilyar sa akin. Halos kilala ko na po kasi halos lahat ng kumakain dito. Inilapag nito ang menu card sa kabilang mesa. Sana'y maging suki rin namin kayo. Ngumiti ito ng matamis sa akin. Salamat. Umalis na ito para gawin ang trabaho sa counter. Mahigit 20 minutes ang hinintay ko bago dumating ang order ko. Sorry for the long wait, sir. Sambit ng waiter habang ibinababa sa mesa mula sa tray ang order ko. We have a complimentary side dish to compensate para sa paghihintay. Ibinaba nito ang coleslaw sa tabi ng plato. Enjoy your meal, sir. Thank you. Naamoy ko agad ang masarap na amoy ng pagkain. Lagpas na tanghalian pero may mga mangilan-ngilang customer pa ring dumarating. Isang grupo ng kalalakihan ang pumasok sa cafeteria at inukupa ang malapit sa table ko na inaasikaso ng babae kanina. Mukhang sila ang nagpa-reserve sa table na iyon. 6 silang naupo na parang mga siga sa kabilang mesa. Habang ako ay nakaupo at kumakain, ay pinagmamasdan ko ang mga bagong dating. Iba't ibang ekspresyon nila. May 2 masaya at nagtatawanan. May 2 nag-aasaran. At yung 2 ay tila ba nagmamasid lang sa paligid. Habang ine-enjoy ko ang aking pagkain ay nakamasid ako sa kanila nang tumunog ang cellphone ko. May mga mensahe si Faye at nagtatanong ng progreso ng investigasyon ko. Tipid na sagot lang ang nireply ko. Getting there. Ang sinabi ko rito, saka ko ibinalik sa bulsa ang phone. Ibinalik ko ang tingin sa 6 na lalaki sa kabilang table. Lumapit sa mga ito si James saka kinamusta na parang pamilyar siya. Pakiramdam ko ay naging aktibo ang lahat ng cells ko sa katawan nang maisip kong baka isa si Andy sa 6 na customer. Tinalasan ko ang pandinig ko habang sumusubo ng pasta para marinig ang pag-uusap nila. Nagtsatsaga ka pa rin sa negosyo mong ito? Sambit ng isa. Malaking bulas ito na may malaking tattoo ng ahas sa kanang braso. Sarat ang ilong ng lalaki. Malaki ang halos nakamulagat na mga mata at may bigote ito na parang pangkontrabida. Maayos naman ang pananamit nito at maraming nakasuot na alahas sa katawan, pero mukha pa ring marumi at mabaho sa paningin ko. Alam mong kailangan, umorder na kayo. Sagot ko na. Tinawag ni James ang isa sa staff niya. Asikasuhin mo sila. Yes, sir. Kinuha ng babae ang order ng 5. Sasama ka ba mamaya? Tanong ulit ng lalaking bigotilyo. Baka pas na muna ako. May iba kaming lakad ni Andy. Sagot ni James na halos magpaangat ng puwetan ko sa upuan. Andy, makikita sila ni Andy mamaya. Naghuhumiyaw ang mga katagang iyan sa utak ko. Pagkakataon ko na para makita at makilala ang Andy na iyon. Baka pwedeng sumabit? Tanong ng lalaking bigotilyo. Saka na, magpapakasaya kami tonight. Tinapik ni James sa balikat ng kausap. Enjoy your meal. Lumakad na ito palayo sa grupo saka lumapit sa counter. Hindi ko pa nakukuha ang kotse sa lumang apartment, kaya mahihirapan akong sundan si James ngayon. Pwede kong magamit ang bago kong biling drone para magmanman sa kanila noong Andy mamaya, pero posibleng mahalata nila iyon. Mahusay ang security system ng website nila na hindi ko mahack
kaya hindi imposibleng mapansin nila kapag may drone na nakasunod sa kanila. Hindi rin ako pwedeng magpakita ng interes sa kanila o kahit lumapit ng walang dahilan. Kailangan kong mag-isip kung paano ko masusundan si James sa pagkikita nila ni Andy at manmanan sila nang hindi ako magkakaproblema. May isa akong naisip. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko saka naglapag ng 1,000 sa mesa. Hindi ko na kinuha ang sukli at agad na lumabas ng cafeteria. Agad akong nagtungo sa unit ko para kuhanin ang tracking device. Malaking bagay na dumating agad ang mga order ko at magagamit ko sa ngayon. Ang kailangan ko na lang gawin ay alamin kung alin ang kotse niya. Nagsuot ako ng hand gloves saka binuksan ang package na pinaglalagyan ng mga tracking devices na in-order ko. Kinuha ko ang isa doon na kasinlaki ng platito ng posporo. Binuksan ko ang computer para i-hack ang security server ng kondo at hanapin ang CCTV footage kanina. Tinansya ko ang oras ng pagdating ni James sa cafeteria at iyon ang hinanap kong oras sa basement ng kondo. Nakita ko si James na lumabas sa pulang kotse ng basement 1. Tinandaan ko ang plate number ng sasakyan niya. Kumilos ako agad para i-hack at lagyan ng virus ang security server ng buong kondo. Mag-automatic shutdown ang lahat ng CCTV sa loob ng 10 minutes at hindi iyon madaling maaayos. Kailangan kong iset sa wristwatch ko ang oras ng pagpunta ko sa basement. Ikinonekta ko ang tracking devices sa spare phone ko. Inilagay ko ang tracking device at packaging tape sa belt bag saka iyon ikinabit sa baywang ko. Lumabas ako agad ng unit at tinungo ang elevator. Kasama sa titigil ang elevator sa hacking oras na mag-activate ang hacking na ginawa ko. Walang sakay ang elevator nang bumukas iyon sa 12th floor. Sumakay ako agad at pinindot ang basement 1. Saktong paglabas ko ng elevator nang mag-activate ang hacking na ginawa ko. Kampante akong naglakad at tinungo ang pulang sasakyan ni James. Kinuha ko ang tracking device sa belt bag saka yumuko. Ikinabit ko sa ilalim ng kotse gamit ang packaging tape. Siniguro kong nakadikit ng husto iyon bago ako lumakad palayo. Bumalik ako sa unit ko gamit ang emergency exit dahil hindi pa rin bumabalik sa operasyon ng elevator. Matatagalan bago nila maiayos ang ginawa ko. Hingal na hingal ako sa pag-akyat pero ayos lang. Kailangan ko pang burahin ang footage ng paglabas ko ng unit at pagbaba sa basement bago nag-shut off ang security system. Nakasalubong ko pa sa hallway ng second floor ang 2 staff ng kondo. Ano nangyari? I took the emergency staircase just to get here. I'm very sorry, sir. I'm the head of the security team. We have a system malfunction and we are fixing it now. We will notify all the residents here once the system is fully back up. Sagot ng lalaking nakaputing barong. Okay, fix it fast. Medyo mahirap gumamit ng staircase from the first floor going here. Nagpunas pa ako ng pawis sa noo gamit ang braso ko. Yes, sir. Sagot ng dalawa. Iniiwan ko na ang mga ito habang nagraradyo. Tinungo ko na ang unit ko sa kainasikaso ang kailangan burahin sa CCTV footage. Nang maayos na ang lahat ay tinulungan ko ang security ng kondo na maibalik sa normal ang system nila para mamonitor ko ang paglabas ni James sa cafeteria. Magtataksi ako mamaya para sundan ang tracking device. Nanatili pa rin sa cafeteria si James hanggang sa mag-alas 5 na ng hapon. Nakita ako sa CCTV na inasikaso nito ang handbag saka lumabas ng cafeteria. Sinundan ko pa ito sa CCTV para masiguradong aalis na ito sa kondo. Sumakay naman si James sa kotse nito kaya pinatay ko na ang computer. Nagbihis ako ng black polo shirt at black slacks. Saka ako isinuot ang eyeglasses na kabibili ko lang din. Matapos kong sipatin sa salamin ng sarili ko ay lumabas na ako ng unit.
Gawa na ang elevator pero may mga condominium stop pa rin ang parang nagkakagulo dahil sa security system malfunction. Nilagpasan ko na lang sila at pumasok sa elevator. May ilan pang sumakay sa elevator bago iyon sumara. Pagkarating sa lobby ay may ilang tao ang nakikipagtalo sa condo staff. Dinig ko pa ang sigaw ng iba na sinisisi ang security na pabayaraw sa trabaho. Gulo agad ang dinala ko sa unang araw ng paglipat ko rito Bulong ko sa sarili. Napatawa ako ng bahagya sa isiping iyon. Lumabas ako ng kondo at agad na pumara ng taxi. Hindi ko naman kailangan magmadali. "Saan po tayo?" tanong ng driver. "Basta paandarin mo na lang, ituturo ko kung saan ang destinasyon natin." Inilabas ko ang phone mula sa bulsa, saka binuksan ang app na konektado sa tracking device. Base sa lokasyon, nasa Rojas Boulevard na ang sasakyan ni James at panorte ang direksyon. "Sa Rojas Boulevard ho tayo." Sumunod agad sa instruction ko ang driver. Inabutan kami ng traffic, kaya madilim na ay nasa highway pa rin kami. Pinanood ko ang takbo ng sasakyan ni James at tumigil ito sa Casino Hotel. Sa bagal ng andar namin ay malamang na hindi ko na maaabutan ang pagkikita ni na James at Andy. Itinuloy ko pa rin ang pagsunod dito sa Casino Hotel na iyon at magbabaka sakaling makita ko silang dalawa. Bumaba ako sa tapat ng hotel. Naglakad ako papalapit sa entrance. Nagpalingon-lingon ako para matiyak na walang nakadiskubre ng pagsunod ko kay James. Pagkapasok ko sa loob ng hotel ay agad akong sinalubong ng isang napakagandang tanawin. Nararamdaman ko ang lamig at class ng lobby na may malawak na espasyo at eleganteng pagkakaayos ng mga muebles. Angat ang kagandahan nito at ang disenyo ng interior ay komportableng espasyo para sa lahat ng mga bisitang mayayaman. Napakataas na nagkikislapang chandelier na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng lugar. Ang sahig ay napakakintab dahil sa mamahaling tiles. Makikita ang mga materyales ng mga couch sa lobby na may piniling kulay at disenyo na sumasalamin sa modernong panlasa ng mga bisita. Sa bawat sulok, may mga obra ng sining tulad ng painting at molded statue. Ganito pala ang buhay ng mga mayayaman. Laki ako sa may kayang pamilya, pero hindi sa ganitong estado na tipong lahat ng bagay sa paligid ay milyones ang halaga. Dumiretso ako sa gawin ng kasino na may nagkikislapang ilaw sa entrance. Napasulyap ako sa paligid. Inaalam kung nasaan si James. Hindi ko siya makita sa kumpol ng mga mayayamang naglulustay ng pera sa loob. Pare-parehong nakatuksido ang karamihan sa naglalaro doon. Bumili ako ng chips sa halagang 5,000 para makapagmanman ng hindi pinaghihinalaan. Inabutan ako ng babaeng kahera ng tray para paglagyan ng chips. Tinulungan na rin niya akong maglagay ng chips sa tray, saka ngumiti sa akin. "Enjoy the night, sir." Tumangulang ako saka tumalikod. Wala naman akong planong ilaro iyon dahil sayang ang pera. Naupo ako sa slot machine at nagpanggap na naglalaro din. Nilinga ko ang hilera ng mga slot machine at halos walang bakante. Lahat ay nakapokus sa machine. "Yahoo!" Napasigaw ang lalaki sa tabi ko na naka-jackpot. "Sa wakas!" Kinuha nito ang maraming chips na napanalunan. Hindi ko alam kung magkano ang napanalunan nito at gaano kaya karaming chips ang inubos nito para manalo. "Brad, balato ko." Inabutan ako ng ilang pirasong chips. Umalis ito agad pagkaabot ng mga chips sa 3 nasa likuran niya. Tumayo ako at nagpalakad-lakad para hanapin ang pakay ko. Maraming gamer ang naroon. Karamihan ay napapasuntok sa hangin pero kabado naman ang mga mukha.
Ilang milyon na kaya nagastos ng mga iyon sa kasino gabi-gabi? Napailing na lang ako. Pinagpatuloy ko ang simpleng paghahanap kay James habang nagpapanggap na busy sa pag-uusisa sa mga sugal. Nakikiumpok ako sa mga manonood sa bawat game table at nililinga ang mga naroon sa paligid. Sa kabilang sulok ng malawak na kasino, may nakita akong lalaking nakatagilid na kamukha ni James. Agad ko siyang sinundan ng tingin sa malayo. Naglalakad ako ng dahan-dahan at iniiwasang mapansin niya. Pumasok siya sa isang pinto na nagdala sa kanya sa mga VIP poker tables. Pumasok din ako at sumingit ako sa mga tao na naglalaro. Patuloy kong sinusundan ng tingin ang kanyang galaw. Nakita ko siyang lumapit at kinausap ang ilang babae na naglalaro ng poker. Nagdesisyon akong lumapit ng bahagya para marinig ang usapan nila at itinaya ang bigay na chips kanina sa katabing table malapit sa kanila. Patuloy ako nagmamasid kay James. Inaabangan ng anumang senyales ng pag-uusap tungkol kay Andy. Ngunit habang ako'y abala sa pag-iisip ng kanyang mga galaw, biglang napansin niyang nagmamasid ako sa kanya. Napalingon siya sa akin at nagtagpo ang aming mga mata. Napansin ko ang pagsalubong ng kanyang kilay na senyales ng pagtataka sa kung sino ako. Hindi ko na iniwasan ang tingin niya dahil lalo niya akong pagdududahan. Nilapitan ko siya at binati. "Do I know you?" Tanong ni James. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Kailangan ko mag-ingat sa isasagot ko kung ayaw kong masira ang mga plano ko. Inayos ko ang aking kumpiyansa at sinagot ko siya sa isang malumanay na boses. "I remember you. Ikaw yung lumapit sa akin kanina sa cafeteria habang naghihintay ng order ko." Napaawang ang bibig nito. "Ah, I see. I was wondering why you were staring at me. I don't remember you, I'm sorry. Why are you here?" May bakas pa rin ang pagdududa sa mukha nito. "I'm just relaxing. Kanina pa ako rito. Sorry if I stared at you. Malabo kasi ang mga mata ko. They look familiar, kaya napatitig ako saglit. And then, na-recognize na lang kita just now. Don't mind me." Bahagya akong iniayos ang eyeglasses na suot ko. Humarap ulit ako sa poker table pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ko. Itinaya ko lahat ang binigay na balato sa akin kanina noong nanalo sa slot machine para magmukhang sugarol ako. Natalo lahat iyon pero umarte akong parang wala lang. "Oh well, better luck next time."